Isang babae, sa panahong ang mundo ay pinamumunuan ng mga lalaki. Isang kaharian na napapaligiran ng mga kaaway. Isang desisyon na magbabago sa takbo ng kasaysayan ng Korea. Sa gitna ng digmaan, politika, at paniniwalang ang trono ay para lamang sa lalaki. May isang prinsesang tumayo, tahimik, ngunit may angking talino. Hindi siya mandirigmang may espada. Hindi siya general na may malalaking hukbo. Ngunit ang kanyang sandata ay mas matalas pa kaysa sa bakal. Ito ang kwento ng kauna-unahang babaeng hari ng Korea. Ang babaeng naglatag ng pundasyon ng pagkakaisa ng isang bansa. At ang babaeng nagpatayo ng obserbatoryo upang pag-aralan ang mga bituin habang ang kanyang kaharian ay nasa dilim. Sino nga ba si Queen Seonjok? At ano ang kanyang naiambag sa kasaysayan ng Korea? Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Noong 632 CE, sa kaharian ng Silla, isang prinsesa ang umupo sa trono. Isang pangyayaring halos imposible sa panahong pinaghaharian ng mga hari at mandirigma. Ang kanyang pangalan ay Jokman, ngunit nang siya'y maging reyna, tinawag siyang Seonjok. Isang pangalang nangangahulugang banal na kabutihan. Sa panahon ng Three Kingdoms, ang Korea ay nahahati sa tatlong makapangyarihang kaharian. Ang Silla, Goguryeo, at ang Baekje. At dito nagsisimula ang kakaibang kwento ni Seonjok. Isang babaeng haharap sa politika, digmaan, at intriga. Habang pinamumunuan ang isang kahariang nakapagitna sa dalawang mas malalakas na kaharian. Isang leader na hindi lamang nakipagsabayan, kundi nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Ang tatlong kaharian ay matagal nang naglalaban-laban para sa kontrol ng Korean Peninsula. Ang Goguryeo, malawak ang teritoryo, malakas ang hukbo. Ang Baekje, maunlad sa kultura at diplomasya. At ang Silla, napapaligiran, halos walang kakampi. Sa ganitong sitwasyon ipinanganak ang hamon ni Queen Seonjok. Hindi lang ito simpleng pamumuno. Ito ay laban para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Si Prinsesa Jokman ay anak ni King Jinpyeong. At sa paglipas ng mga taon, naging malinaw ang isang bagay.
wala siyang lalaking kapatid na maaaring humalili sa trono. Sa isang kahariang pinamumunuan ng tradisyon at patriarkiya, ang ideya ng isang babaeng monarch ay maaaring magbukas ng pintuan sa pagdududa, politika, at pag-aalangan. May mga maharlikang nagtanong kung kaya ba ng isang babae ang bigat ng korona. Ngunit si Jokman, mula pa noon, ang prinsesa ay kilala na sa isang bagay: katalinuhan na hindi madaling itago. At nang siya'y maupo sa trono bilang Queen Seonjok, lalo itong napatunayan. Isang tala mula sa Samguk Sagi, isang historikal na record ang naglalarawan ng isang pangyayaring nagpakita ng kanyang pambihirang pag-unawa. Nang magpadala ang Tang Emperor Taizong mula sa China ng paintings at kahon ng mga buto ng bulaklak ng peony bilang bahagi ng diplomatikong ugnayan, tiningnan ito ni Seonjok at tahimik na sinabing, "Ang mga bulaklak ay maganda, ngunit wala itong amoy." Kahit hindi pa niya ito nakikita ng personal. At nang dumating ang tunay na bulaklak, tumama ang kanyang prediksyon. Ngunit paano niya nalaman? Napansin niyang walang kahit isang bubuyog o paru-paro sa mga painting. Isang detalyeng halos hindi mapapansin ng iba. At isang patunay na ang babaeng ito ay hindi basta tagapagmana, kundi isang pinunong may talas ng isip na kayang humarap sa isang kahariang nasa bingit ng pagbabago. Ang pagiging reyna ay hindi lang simbolo. Kinailangan niyang harapin ang panloob na politika, mga sabuatan, at mga rebelyon. Pinatunayan niya na ang liderato ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng isip. Hindi siya namuno sa pamamagitan ng takot. Namuno siya sa pamamagitan ng estratehiya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsimulang lumakas ang sila. Hindi sa dami ng espada, kundi sa lalim ng pagpaplano at talino. Isa sa kanyang pinakakilala at pinakamahalagang ambag ay ang pagpapatayo ng Cheongsongdae, isang batong tore na nakatayo pa rin hanggang ngayon sa kasalukuyang Gyeongju. Ito ang isa sa pinakamatandang astronomical observatory sa mundo. Ngunit, bakit mahalaga ito? Sa sinaunang panahon, ang pag-aaral ng bituin ay konektado sa agrikultura, panahon, kalendaryo, at maging sa politika. Sa pag-unawa sa kalangitan, mas nauunawaan nila ang mundo. Habang ang ibang kaharian ay abala sa digmaan, si Sondeok ay nakatingin sa mga bituin. Isang simbolo ng kanyang pananaw, malayo, malalim, at pangmatagalan. Sa kanyang panahon, ang Buddhism ay hindi lamang relihiyon. Isa itong puwersang pampolitika at pangkultura. Nagpatayo siya ng mga templo tulad ng Hwangmyongsa. Ang relihiyon ang naging tulay upang pag-isahin ang mamamayan. Sa panahong puno ng digmaan, ang paniniwala ang nagbigay ng pagkakakilanlan at pagkakaisa. Ngunit, hindi lahat ay sumang-ayon sa kanyang pamumuno. Si Bidam, isang maharlikang namuno, at naglunsad ng rebelyon. Sinasabing, hindi maaaring pamunuan ng babae ang bansa. Isang direktang pag-atake, hindi lang sa trono, kundi sa kanyang pagkatao. Ngunit, natalo ang rebelyon. Sa tulong ng kanyang mga general, pinatunayan ni Queen Seonjok na ang kakayahan ay hindi nakabase sa kasarian. Isang makasaysayang sandali para sa kababaihan sa silangang Asya. Habang patuloy na lumalakas ang Goguryeo at Baekje, alam ni Queen Seonjok na hindi sapat ang lakas ng sila upang lumaban ng mag-isa. Kaya gumawa siya ng hakbang na hindi lamang matapang, kundi estratehikong pambihira. Nakipag-alyansa siya sa Tang Dynasty mula China,
ang pinakamakapangyarihang imperyo sa silangan. Sa halip na sumugal sa digmaan, ginamit niya ang diplomasya. Nagpadala siya ng mga sugo, nagtatag ng ugnayan, at unti-unting nakuha ang tiwala ng mga ito. Ang alyansang ito ang nagbigay sa sila ng suporta, militar, politikal, at teknolohikal na hindi kayang tumbasan ng dalawang karibal na kaharian. At bagamat hindi na niya nasilayan ang mismong pagkakaisa ng Korea, malinaw ang katotohanan. Si Queen Sihanouk ang naglatag ng pundasyon. Ang mga desisyong ginawa niya ang nagbukas ng daan para sa nagkakaisang sila na darating makalipas ang ilang dekada. Namatay si Queen Sihanouk noong 647 CE. Ngunit, ang kanyang impluwensya ay nananatili. Sa kalaunan, napag-isa ng sila ang Korean Peninsula. At sa bawat pahina ng kasaysayan ng Korea, ang kanyang pangalan ay nakaukit. Ang kauna-unahang babaeng hari, tagapagtaguyod ng agham, tagapagtatag ng diplomasya at simbolo ng matalinong pamumuno. Hanggang ngayon, ang kanyang kwento ay kinikilala, tinitingala at sumisimbolo sa isang babae, isang kaharian, at isang desisyong nagbago ng kasaysayan. Kung hindi dahil kay Queen Sihanouk, maaaring iba ang anyo ng Korea ngayon. At minsan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa espada, kundi sa kakayahan, pagpaplano, at talino. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.